Hello? Hello po. Hi, Hello, Papa Jackson. magandang umaga ako nasa Pilipinas. Magandang gabi po. Bali, Nako. wala po kasi ako sa Pilipinas ngayon. Ay, asan ka po ngayon? Dito po ako sa Doha po. Qatar. Ano pangalan mo po? Yes po, Papa Jackson. Sheka po. Just call me Sheka na lang. Napaka Middle Eastern naman yan. Sheka, no? Tama ba? Opo. Oo. Arabian name yan. Kamusta po, Papa Jackson? Okay naman. Ano spelling po ng Sheka, ma'am? S-H-E-K-A. Yes, Sheka. yun po. Okay. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka? Oh my God. Papa Jackson, natutuwa ako kasi talaga matagal ko nang gustong mag-PN sa'yo. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng loob. Maraming salamat. Thank you very much. Akala ko hindi totoo yung nararamdaman ng mga ibang caller na kinakabahan. Pero Ay, huwag kang grabe. kakabahan. Parang Kasi hindi ako may bagong rule yung show natin. Yung mga kinakabahan, nagbabayad ng cash. Pag malakas loob, libre lang ito. Anyways, ilang taon ka na, Sheka? 33 po. 33. Kailan ka pa nandiyan sa Doha? Yes po. Tagal na rin po, 2015. 2015. Ang taga. Nag-work ka dyan? Opo, dito po ako nag-work. Okay. May asawa ka na ba? Ako married po for 2 years na din. Nasaan yung asawa mo? Kasama ko din po siya dito. So diyan kayo nagkakilala? Pero sa ngayon po, pero sa ngayon po magkaiba kami ng tirahan. At least, di ba, nasa isang bansa lang kayo. At hindi nyo naranasan yung Kaya yung... kapag nagkikita pa rin naman. Oh, LDR po. Iba. Isa yan sa pinaka-challenge na mag-asawa, yung LDR no? Opo. Bali, ang sa amin pong mag-asawa, dito naman po kami nagkakilala. Siguro sa sobrang tagal ko na rin pong nandito. Ayun. Dito na po kami nagkakilala. So, 2 taon ka palang may asawa. Opo. Okay. Medyo late na nga po. Pero, ayun. Simulan ko na po ba, Papa Jackson? Teka lang, kumalma ka lang. Ano ka ba? Nagkakwentuhan tayo. Kinakabahan ako, grabe. Hindi ko ma-explain yung mararamdaman ko kasi naririnig ko lang talaga sa YouTube yung boses mo, yung pinapanood kita. Kaya sobrang nakaka-overwhelm pala. Thank you. Salamat. Thank you, Lord. Kung naniniwala kayo na isang magandang bagay ang makakwentuhan nyo ako, and it's an honor. Opo, kasi sa totoo lang, Papa Jackson, alam kong ayaw mo to na sinasabi ng mga caller mo, pero matagal na po talaga akong listener mo kahit nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Kaya sobrang tagal na nagpalipat-lipat ka na rin ng station. Hanggang sa ngayon, meron ka ng sariling podcast. Kaya andito pa rin ako. Isa ako sa avid fan mo talaga. Malapit ka na magmulta talaga. Sobrang thank you kasi kaka-PM ko lang sa'yo and then nag-reply ka agad. Kaya hindi ko in-expect kasi alam ko naman marami talagang gustong makausap ka. Kaya thank you, Papa Jackson. Pinagbigyan mo ako. Hindi ko lang talaga alam isasagot pag ginaganyan nyo ako pag may mga nakokomenda ko na naiilang talaga. Alam ko yan. Naiilang talaga ako. Opo, alam. Pero gusto ko lang yun maparating sa'yo, Papa Jackson, na talaga sobrang fan mo po ako. Kaya ngayon na nandito ako sa stage ng buhay ko na parang kailangan ko talaga ng makakausap na kumbaga hindi ako kilala para mas maging fair yung advice. Kilala kita. Ayun. Anyways, pwede na ba tayo magkwentuhan? Medyo bumaba na ba yung nervyos mo? May mga tao pag ninenervyos no? Pag ninenervyos hindi non-stop magsalita. Totoo, ikaw 'yon. Sorry. Okay. Sige. Alright. Okay, kakalma na po. So, 2 taon ka ng 2 taon ka ng may asawa. Opo. Talaga. Bali,
Hindi naman po yung, pero siguro parte din po yung sa asawa ko, pero hindi po siya talaga yung, kumbaga sa sarili ko po talaga ngayon yung gusto kong May hingin anak, ng advice may po anak na mula kayo sa ng inyo. asawa mo? Wala pa po. Wala pa. Okay. Bali, magiging parte din po yun ng magiging kwento ko, Papa Jackson. Mm. Kaya, Anong work mo dyan? sa ano po ako, hospitality po. Ay, yung asawa mo anong work? Sa ano naman po siya sa mall. Parang, anong tawag doon? Sa mga grocery po. At least na. Matagal ka na naandyan. So yung mister mo matagal na rin naandyan? Mas nauna lang po ako sa kanya. Ng ilang taon? Like, I think 5 years. Okay. Mga 5 years. Kailan ka huli nagbakasyon dito sa Pilipinas? Bali, ang last po nung kasal namin. Kailan yan? 2 years ago? 2024. Yes po, 2024. Okay. Saan ka sa Pilipinas? Taga Isabela po. Ilocana ka. Nay, paita Wara-wara. wara-warada mo, Neng. Nakadaduda ni. Wawara kami dito. Marami Ilocano dyan sa ano? Ay, Sa... Ado, Papa Jackson. Well, anyways. Sige. So, Kinakabahan ka pa. Ano bang gusto mo? Mag-nursery rhyme tayo para mawala yung nervyos mo? hindi na. Kaya naman na siguro. Bago ko may massage ko. Bali, yun nga Papa Jackson kasi start ko lang po mula nung bago ko pumunta dito. Siyempre, normal po na bilang, ako po kasi single pa nung pumunta po ako dito. Ang tingin ko, ilang taon ba ako nung, hindi ko na, kasi 33 na ako ngayon eh. So 2015 po ako umalis ng Pilipinas. Plus 11 years, minus 11 years. Kung 33 ka, di mga 22 ka nun. Mahina sa month. Pasensya na. So, ayun po, ayun nga, parang breadwinner sa pamilya. Bali, supported ko po ang family ko noon, pati mga kapatid ko. Ganyan. So, yun ang motivation ba't ka nag-abroad? Opo, kasi syempre nakita ko po yung hirap ng buhay namin. Lalong-lalo na po yung father ko noon, nagkakaedad na, parang feeling ko, parang naiiyak naman. Parang feeling ko po, parang kailangan ko na mag-step up na kailangan kong tulungan yung parents ko. Pang-ilan ka ba sa magkakapatid? So ako po, bali, pangatlo po. Pangatlo. Ilan kayo magkakapatid? Kuya ko po na ilan na ba kami? Wait lang, Papa Jackson, pwede ba bilangin? Hello? Hello po. Ang tagal magbilang. Bali, 10 pala. Sorry. Okay, marami. Marami nga. Naglalag. Bali, 10 pala kami. Opo. Teka lang. Wait. Ang ibig mong sabihin sa akin, kada tatanungin ka kung ilan kayo, magbibilang ka? Opo. Ha? Hindi ko siya Talaga? Hindi mo kabisadong siyam kayo? Hindi, it's not... Sobrang. Siguro po, Papa Jackson, kasi yung nadagdag po yung isa, ganun. Nung umalis ako, kasi yung pinakabunso namin ngayon, kung gaano po ako katagal dito, ganun. Pero kahit na, di ba anak ng Toklay naman? Hindi ba dapat yun? Outright yun eh. Anak ng Toklay, oo. Ewan, parang dito na nga, yun na nga po sa sobrang tagal ko dito, parang dito na yung naging buhay ko, na hindi ko na... Ano ba yung bilang niya magkakapatid? Para bang dollar exchange rate yan? Nagbabago araw-araw, gano'n? Naguluhan ako. Akala ko naghang na. Nung pala nagbibilang ka. Tapos inaalala ko sino yung sunod-sunod po eh. Kaya sabi ko, siyam pala kami. Ulitin natin para makabawi ka. Pangatlo ka, tama?
Opo. Bakit? Ilan ba kayong magkakapatid? 10. Bali 10 kami. Ayan, bawi ka na. Papa Jack naman. Buti So, na lang hindi nila, So hindi nila ako kilala. after mo may 5 pa na nakakabata sa'yo. Opo. So nung nag-abroad ka, So, yun din ikaw po lang ba yung... ang nakapag-abroad sa Siam? Opo. Ay, ikaw lang. Ako lang. So, Ako kasi yung dalawang kuya ko po, nakapag-asawa na. So parang ako na po yung parang tumayong panganay. Kasi syempre po, yung mga kapatid, yung dalawang kuya ko po, hindi ko na po sila inaano na parang may sarili na po silang pamilya eh. Kaya yun po, napag-desisyonan kong mag-abroad. Nag-try lang po bale. Kasi nung time po na yun, parang nahirapan na rin po ako sa hatiin po ba yung gusto kong i-support yung sarili ko. Tapos syempre gusto ko rin po makatulong sa pamilya. Tapos alam niyo naman po ang buhay natin sa Pilipinas. hindi naman mahirap dito. Napakadali kaya sa Pilipinas. Napakasarap ng buhay dito. Ay, lalo pa yata kayo. ang ganda na Jackson. Ang ganda. Ang tayong budget ng bansa natin eh. Sige. Tapos, Medyo... So, ayun nga po, nag-abroad ako para sa pamilya. So, lumipas yung ilang taon na sinuportahan ko po yung mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Tapos hanggang sa, akala ko po yung mga kapatid kong lalaki na mas nakakabata sa akin is, kumbaga, nagsiseryoso po sa pag-aaral. Tapos nalaman ko na lang po na kahit po pala sinusuportahan ko sila sa mga gusto nila na kahit minsan po kasi narinig ko po sa father ko na sabi niya na niloloko lang daw ako ng mga kapatid ko. Sa paanong paraan? Parang hindi naman nagpupursige ng pag-aaral. Yung pag-aaral po nila. Ayun po. Kasi syempre nakikita po ng parents ko yung sakripisyo ko bilang ate. So, hanggang sa ganun nga po, nalaman ko na lang na nakapag-asawa na sila. Tapos, nalaman mo na lang kapag, wait lang, kanya-kanyang... nalaman mo na kapag asawa, hindi ka man lang in-invite sa pag-aasawa, sa kasal, ganon? Yun na nga, Papa Jackson, kasi akala ko yung boarding house na nire-rent ko para sa kapatid ko para makapag-aral siya dahil nga po sa parang baryo po kami. Gusto niyang mag-aral sa city. So, ang ginawa ko po, kinuha ko siya ng boarding house. Tapos hindi ko po alam na doon na rin po pala niya dinadala yung naging, kumbaga, hindi naman po ako against na naging asawa niya ngayon. Pero, kumbaga, nag-live-in na pala sila doon, hindi mo alam. Pusang gala. Understandable So, naman talagang ate maiinis ka doon, di ba? Tapos bilang ate po, yung kumbaga, mga kapatid ko po kasing lalaki, gusto ko sana makapagtapos sila sa pag-aaral para pagdating ng araw, yun po bang magkaroon sila ng magandang pundasyon pag nagkaroon na ng sariling pamilya, makahanap po ng magandang trabaho. Kasi ako po, Papa Jackson, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga, So, yung pangarap mo parang pinasa mo na lang sa kanila, pero hindi pinagbuti. Opo. Dapat ako na lang pala pinag-aral mo, no? Bala ko pa ng mag-architect, no? Alam mo ano, common, sorry. Common yan sa mga OFWs, yung sama ng loob mo. Opo. So, ganun nga po. Hanggang sa nalaman ko na nag-asawa na siya, sumunod po yung isa, hanggang sa sumunod na po yung isa. Tapos isang beses, Papa Jackson, di ba 2015 ako umalis. Nagbakasyon ako ng 2018. So after 3 years. So, nung time na yon, umuwi po ako para syempre makasama ko din yung pamilya ko, unang bakasyon, masaya, ganyan. Tapos doon ko nga po hanggang unti-unti nalaman lahat na kumbaga hindi naman po pala ganun kaseryoso yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Tapos yung trabaho ko naman po dito, alam niyo naman po, hindi naman po madali. Kasi ang trabaho ko dito kung Papa Jackson is sa mga residential, po kami naglilinis sa mga apartment, ganun po. Kumbaga mga on-call po. Hello po. Nandiyan pa po kayo. Oo naman, nandito kami. Ano ka ba? Okay. So, ayun nga po. And then, lumipas po ulit ang mga panahon, Papa Jackson, na parang sa sobrang tagal ko dito na naging stable na rin yung para bang
mas okay yung buhay ko Mm. dito. Iniisip ko kung uuwi ako sa Pilipinas, ano kaya Mm. magiging buhay ko doon, yung gano'n po ba. Kasi parang dito, at least dito may permanente po akong trabaho. Kahit hindi Mm. po ako nakapagtapos ng pag-aaral, kumikita po ako ng, alam niyo po, yun yung kayang makapagbigay sa mga magulang. Kasi Mm. nung time po na siyempre nakapag-asawa po yung mga kapatid ko, hanggang sa nung nagkaanak po sila, humihingi ng mga sustento. Nung Mm. una, okay pa. Kumbaga hindi ko pa iniinda kasi siyempre mga pamangkin ko din yung iniisip ko kasi nga po hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Mm. So hindi nakahanap ng mga matitinong, kumbaga maayos pong stable po na trabaho Dapat kasi pala kumbaga hiningaan din kita, ang dami ko rin magpa-part-time ako. pamangkin, eh. Mabait ka pala 'no, Kumbaga oo. yun nga po. Pero alam mo the fact na So, pinaaral mo sila, nag-asawa, hinihingian ka, alam mo that's a sign that they do not mm, really know yung eksaktong hirap mo 'no? Kasi kung talagang yup, nahihiya opo. sila sa'yo, the fact na pinag-aral mo sila at hindi nila nagawang tapusin, hindi na sila manghihingi sa'yo, eh, para sa 'di ba gano'n ano? Yun na nga po, Papa Mm. Jackson. Kasi nung una parang okay pa, eh, kasi bilang ate parang gusto mo Mm. lagi magbigay, bigay Mm. mo lahat ng gusto ng mga kapatid mo. Kumbaga para sa akin, kung meron naman po ako, bakit Mm. hindi? Mm. Hanggang sa nakasanayan ko na rin po yun na parang everytime kahit walang matira, basta magkaroon sila ng hati-hati sa mga padala, gano'n. Mm. Tapos yun nga po, hanggang sa dumating po yung time na parang siyempre napagod din po ako. Mm. Minsan nakakapagsalita na ako ng hindi maganda, kumbaga hindi naman po yung ano, pero gusto ko lang sana, kalaban ko po kasi lagi, Papa Jackson, yung guilt Mm. na parang masama na ba akong kapatid 'pag tumanggi ako, Yun, yung gano'n. yan talaga ang kalaban ng mga taong ng mga taong may hanap buhay, yung guilt 'no. Ang tawag diyan ng tita ko Yung ay parang ang tawag ng tita ko diyan ay konsyensya. yun talaga yun, Okey. Papa Hindi Jackson, yung konsensya, konsensiya mo. konsyensya. Ang daming Kasi H, oo, konsyensya. yung yung para bang Mm. 'pag kumbaga para sa'kin kasi meron ako, eh, Mm. pero paano naman ako, yung gano'n po. Mm. So So, kumbaga 'pag kumakain ka, tinagal-tagal na yung pa mga tipong Shekan, yung mga tipong tumanggi ka naman pero 'pag kumakain ka na ng masarap, maaalala mo sila 'no? opo. 'Di ba? Gano'n yun, Lalo na ganyan 'pag talaga yan, nag-chat eh, sila oo. na na parang nag-chat sila na, Mm. "Baka naman meron ka diyan ate, kasi si ganito may sakit, kailangang dalhin sa doktor." Or Mm. yung pamangkin mo kailangang Mm. mag-enroll, wala pang gamit. Yung mga gano'n, Mm. Papa Jackson, Mm. na mga kumbaga para sa akin, 'di ba, nung time na pinag-aaral kita, yan Mm. yung mga bagay na gusto kong magawa mo para sa pamilyang bubuin mo, na hindi mo kailangang umasa Mm. sa akin, yung gano'n Mm. po. So, hanggang sa yun na nga, Papa Jackson, kumbaga yun ang naging dala-dala ko, na kalaban ko lagi yung sarili ko, yung konsensya ko para sa mga kapatid ko. Kaya lang, hanggang sa kumbaga natutunan ko din talaga na tumanggi kung minsan, pero andiyan pa din yung lalo na 'pag emergency. Kumbaga malalaman ko mag-send sila ng picture na yung anak nila nasa ospital. So siyempre ako bilang ate, tita, parang naawa naman ako, kaya magpapadala Mm. na naman. So, Mm. ang ano ko kasi ngayon, Papa Jackson, ang sitwasyon ko ngayon, bali mo nung ano po, nung time na okay na yung sa pamilya ko, parang nakilala ko naman po yung naging asawa ko. Yung mga nakilala ko po siya Nung dito. nag-asawa ka, yung lahat ng mga kapatid mo may kumbaga, may mga pamilya na rin? Yun na talaga yung Mm. parang ano sa akin, Papa Jackson, na parang time na yata na isipin ko naman yung sarili ko. Mm. Kasi may time po, Papa Jackson, na nakaupo ako sa labas ng bahay namin. Mm. Tapos nakatingin lang ako kasi yung mga kapatid ko po, yun na nga isa pa yun. Kasi nauwi pa rin sila sa talagang bahay namin ng Mm. parents namin. Kasi wala silang mga sariling bahay. So kumbaga, yun Mm. po bang typical sa atin na nakapisan pa rin sa mga magulang. Oo. So yung huling bakasyon ko po is, yun po parang nagkaroon ako ng eksena sa Pilipinas na
nakatingin na ako sa loob ng bahay namin. Mm. Nakita ko yung pagbabago ng bahay namin kasi sa totoo lang, Papa Jackson, nung bago ako umalis ng Pilipinas, mahirap lang po kami, yung bahay namin. Talagang pag binabagyo kami, tumutulo po yung bubong namin. Tapos wala po kaming sariling CR. Ang CR namin nasa labas lang. Kaya Ma'am, pag umuulan, may ganun no, yung kailangan lumabas ka Opo. pa. Wala ka sa amin, yung CR namin nila malaki, kailangan mag-tricycle ka pa. Ang layo talaga, oo. Ang layo. Saan ka pupunta? Mag-CR mag-tricycle pa, ang layo talaga. Di ba? Mamamasahe pa talaga yung CR na, ang layo talaga. Mm. Yun po Pinapata- yung naging ano ko, yung kumbaga naging motivate. Pinapataba ko lang po kasi Kasi naiyak na pag naalala ko lang eh. Naintindihan ko naman. So yun po, na one time nakatingin na ako sa loob ng bahay namin, nakikita ko yung pamilya ko, yung mga magulang ko tumatanda na, yung bahay namin nabago ko naman na, tapos yung mga kapatid ko, nagkaroon na ng mga sariling pamilya. Tapos parang yung feeling ko, Papa Jackson, na asan na ako? Parang ano pa bang purpose ng pagtagal ko sa abroad? So hanggang sa napag-desisyonan ko po na itong pag-alis ko na to is para naman sa akin. Yung parang ganon. Kaya po nung time na yon, pag-alis ko ng Pilipinas, yun talaga yung parang sabi ko, kailangan ko ng tiisin, kailangan ko ng isipin din yung sarili ko kasi tumatanda na rin ako. Hanggang sa yun nga po, nakilala ko po yung napangasawa ko ngayon. Teka lang, wait lang. Kaso, Wait. Ano yung eksena? Hindi inaantay ko ano eksena. Anong nangyari eksena? Hindi mo tinuloy. Ano eksena? Nagwala ka ba? Anong ginawa mo doon? Nag-split ka ba? Ano yun? hindi. Kasi nung time po na yun, Papa Jackson, is nakatingin lang ako sa loob ng bahay namin. Tapos, ganun pala yung normal na ano nila, parang buhay na, kumbaga, inano ko lang yung sarili ko na parang ganito pala sila. Yung buhay po nila is normal lang. Kumbaga, hindi naman talaga ganun kahirap. Na parang nakikita ko po na masaya naman, hindi, kumbaga naghihirap po, pero hindi naman siya ganun ka, ano na parang sa the way sila na mag-message sa akin na walang ganito, walang ganyan, Kumbaga, may kasi ganito. Kumbaga, Yung ganon. ang ano, natuklasan mo na, kaya naman, pwede ko na silang bitawan, ganon. Opo. Opo, yung ganon. Kaya, tapos, Kumbaga, nagkaroon ano, pa po nung parang, ang ibig mo sabihin ay nagkaroon ka ng realization. opo, na parang sabi ko, ang tagal ko na palang pinipilit yung sarili ko kahit hirap na hirap ako doon. Kasi akala ko ganun kahirap dito. Yung parang kung kukumpara ko yung hirap ng buhay ko doon, yung pagod ko sa trabaho, na parang dito pala chill lang. Alam mo yung Papa Jackson, na parang lilipas yung araw na kaya naman. Kumbaga, kung may bigas, may ulam, di ba? Parang normal naman po yun na magiging makakasurvive ka sa isang araw. Pero yung minsan po kasi parang pag mag-chat, parang puro problema. Problema sa pamilya. Kailangan yung ganito, kailangan yung ganyan. Yung parang nagkaroon ako ng realization talaga na kaya naman na pala. Na ako lang pala yung pumipilit sa sarili ko na ayusin kasi kumbaga nagkakaroon na sila ng sarili nilang, kumbaga syempre po yung mga kapatid ko nung iniwan ko is mga kumbaga magbibinata pa lang, tapos hanggang sa yun na nga po makapag-asawa na sila. So kumbaga nakikita ko po sila kung paano, kung kailan ko sila iniwan, yung parang ganon. Na hindi ko alam na yung paglipas din po pala ng panahon is doon din po pala na nag-mature na yung mga kapatid ko. Hindi na pala sila yung mga kapatid ko dati na nakakasama ko sa pagtulog sa gabi, yung mga ganun po ba? Kasi di ba po normal yung Siyempre matagal mo silang hindi nakasama. Matagal mo silang hindi nakasama kaya kumbaga yung sa utak mo kumbaga iba yung expectation mo kasi iba sila nung umalis ka tsaka nung bumalik ka after a while. Opo, yun po talaga.
Tas ayun na nga po, Papa Jackson, kumbaga sa lahat ng sakripisyo ko sa pamilya ko, hindi ko naman Mm. po sabihin bilang kasi bilang ate po nila, ginusto ko din yun. Kumbaga masaya ako 'pag nagbibigay ako, lalo na po sa mga magulang ko. Kasi Mm. siyempre yung mga magulang ko po tumatanda na rin, lalo na po ngayon, ilang taon na Mm. din po yung parents ko. So hanggang sa yun na nga po, sa tinagal ko po dito, nakilala ko po yung asawa ko. Bale Mm. parang nung time na yun mabilisan nga lang po, na nakapagdesisyon kami Mm. kumbaga magpakasal na after 1 year po na Mm. mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Kumbaga sa edad po namin kasi same age po kami ng asawa ko. Mm. Kumbaga naisip namin na ano pa bang gusto namin sa buhay, 'di ba? Mm. Parang para saan pa ba na naging mag-jowa kami kung 'di rin naman Tama. kami mapupunta sa kasalan. Tsaka Nasabi niyo na, "Ano alam bang gusto naman na po namin sa namin yung ano bang gusto namin sa buhay? Ikaw lang ang gusto ko sa buhay." so, Yehey! Okey, tapos? so kumbaga Papa Jackson, Mm. nagkaroon na kami ng ano na plano, Mm. hanggang sa nagkaroon po ng proposal, Mm. ganyan. Mm. Kumbaga nagplano kaming magpakasal after 1 year pa lang po na ano namin na mag-boyfriend and girlfriend. So, okay naman po Papa Jackson, kumbaga yung napangasawa ko, yung napangasawa ko po talagang wala po akong pagsisisi hanggang sa ngayon. Kumbaga yung nagiging problema po kasi is yung sarili ko. Kumbaga ako talaga yung may problema kasi yun nga po, dahil nung kinasal po kami nung 2024, di normal naman po yun na parang gusto ko na ring magkaroon ng anak. Mm. Kumbaga magsimula na kaming bumuo ng pamilya. So nag-try kami ng halos isang taon din Papa Jackson. Mm. Kaso lang nung dumating po yung time na nagkaroon na ng mga check-up, ganyan, hanggang sa nalaman po sa ospital na nung una po akala ko sakit lang siya sa matres, sa Hmm. ovary po na may bukol, ganyan. So hanggang sa nung nakausap ko po mismo ang doktor na sinabi niya sa akin na kailangan kong maoperahan. So akala ko po nung una tatanggalin lang yung bukol. So ang naging siyempre po para sa akin, parang sa edad kong 'to, parang gusto ko pang magkaanak, parang puwede pa naman, 'di pa naman ako Mm. ganun. Kaya yun nga po yung dahilan kung bakit ako nag-asawa, 'di ba? Kasi siyempre nakita ko po yung mga kapatid ko, Mm. parang may asawa at anak na, masaya na silang namumuhay. Kumbaga para sa'kin, ngayon ko lang inisip yung sarili ko, yun po yung malaking tanong ko, Kumbaga, bakit kung kailan ako na, bakit kailangan ganito yung mangyari? Kasi Papa Jackson, na-diagnose po ako ng cancer. Hmm? Stage 3 cancer po. Oh my God. So siyempre, kumbaga, iniisip ko po yung asawa ko. Iniisip ko din po yung magiging future namin. Kailan mo nalaman 'to? Bale, ang nangyari kasi Papa Jackson, una, na-opera ako para dun sa Mm. bukol na nakita sa ovary ko. Mm. So akala ko yun lang yun. So pinatanggal ko hanggang sa sabi ng doktor, suspicious daw siya. So kailangan nilang i-biopsy. Tapos after nung opera na yung Papa Jackson, na-biopsy po yung tinanggal sa akin. Tapos after 1 month ng follow-up ko, sinabi ulit sa akin ng doktor na kumalat na daw. I'm Na sorry, kailangan na kailan daw. kailan 'to nangyari? Dito lang po, this year. Oh my God. Bali, last year po kami nag-start mag-check up. Tapos noong February lang po yung una kong opera. Tapos nito, may pangalawa pa po kasi. So yung unang opera, Papa Jackson, dun akala ko okay na kasi natanggal na yung bukol hanggang sa bumalik po yung resulta ng biopsy. Hmm.
Tapos ayun na nga, sinabi nila na stage 3 daw. Mm. Tapos kailangan daw para daw sa mas magandang prognosis, kailangan daw tanggalin lahat. Yung ovary. Lahat po. Kumbaga pati yung mattress, Yun nga, yung ovary. ovary. Di ba yun? Isa lang yun. Opo. Oo. So, bali Mm. magkaiba po. Talaga. So, So, ang kumbaga effect Papa niyan, Jackson. sorry pero, so hindi ka magkakaanak. Ayun na nga po. Oh my God. So, kumbaga, yung asawa ko naman, Papa Jackson, very supportive naman po siya. Dati nga, nagbibiruan pa kami. Nung nagtatry pa lang po kami, nagbibiruan kami na sabi ko, di ba may mga pagkakataon, Papa Jackson, na papipiliin yung tatay kung yung isisave is yung anak or yung asawa. Mm-mm. Mula pa naman po nun lagi niya sinasabi sa akin, syempre ikaw yung isisave ko. Sabi ko sa kanya, hindi dapat yung baby. Kasi syempre ako, nabuhay na ako eh. Bigyan natin ng chance na mabuhay. Pero lagi niya sinasabi sa akin is ikaw, mas kailangan kita. Yun po ang lagi niyang sinasabi. So nung time na na-opera ako, Papa Jackson, nung nalaman ko na gano'n nga, may cancer ako. So andun ako sa gitna ng pagdidesisyon na kailangan ko ba talagang gawin to? Kailangan ko ba talagang alis lahat? Paano naman yung asawa ko? Paano naman yung kagustuhan ko bilang magkaroon po ng anak? Kung ganun. So ang nangyari, Papa Jackson, binigyan kami ng pagkakataon ng doktor na makapag-usap mag-asawa. Kasi sabi ko, kailangan ko rin kausapin yung asawa ko. Kailangan ko rin hingin yung advice ng mga magulang namin. So, kumbaga, ang sinabi na lang nila sa akin is, kailangan daw na matanggal yung cancer. Kailangan daw, italis ko na lang. So, parang sa akin, Papa Jackson, napaka-unfair kasi lagi ko talagang nagiging tanong, bakit sa kabila ng lahat ng naging sakripisyo ko, bakit mo kailang inisip ko naman yung sarili ko, ba't ganito yung naging end? Kaya sobrang nitong mga nakaraang buwan po, hindi po talaga okay yung pag-iisip ko. Lalo na ngayon, halos ngayon lang ako nakaka-recover. Ang nangyari po, nagkaroon ng pangalawang opera. Ngayon, Papa Jackson, talagang wala na po na. Tinanggal na yung lahat. Opo. So, Yun na nga lang din, Papa Jackson, kasi dito po, kumbaga hindi na namin masyadong inisip yung pagpapagamot. Kasi maganda po ang mga nila dito. Yung mga hospital po, libre naman po. Ganyan, kumbaga okay dito. Kasi nung una naging advice nila sa akin, umuwi ako ng Pilipinas, tapos dyan daw po ako magpagamot. Kaya lang iniisip ko po paano yung magiging gastos, yung ganun po ba. So napag-desisyonan po namin na dito na lang. good decision. Yun. So ngayon po kasi Papa Jackson parang bumabalik kasi sa akin yung baka mali yung decision ko. Na ano? Na pinalis ko lahat. Well, okay. Minsan nagigising ako sa Wait lang ha. Wait lang. Sheka. yes po. Okay. Hindi natin pag-uusapan yan na para bagang there was that you had the privilege of many choices noong time na yan because you did not have. Nung pinaalis mo lahat, di ba, it was within the approval of your
doctor. Tama? Opo. So ibig sabihin, naniniwala yung doktor mo na it was done to save your health Yun po and yung your life. sinasabi nila. So, wag Sabi ko kasi babae din po yung isang doktor ko. wag na natin tanungin pa, Sheka, kung tama bang pinaalis o hindi. Because you were you were not given much of a choice noong time na yun because of the prevailing factors na kakalat, no? Because that's what cancer cells do. Kumakalat sila, no? So, walang point para sa akin na sisihin mo yung sarili mo sa part na yun. Kung tama o mali, no? There are things in our lives, in your life particularly, that you are not given much of a choice. No? So, nung time, kasi yun wait lang ma'am, no? Yun ang pinupunto ko dito. Hindi natin ito pag-uusapan na para bang meron kang ibang choice at marami kang choices. I know it's difficult, I know it's painful, I know it's heartbreaking, but you had to do what you had to do. Yes po. Kasi ngayon po, Papa Jackson, nung natapos po yung opera ko, akala ko magkikimo ako. Kasi, bali yung type of cancer po na ano sa akin, kahit po stage 3 siya, is low grade po, yung hindi siya aggressive type. Mhm. Pero kailangan pa rin po siyang i-monitor ng mga doktor. Mhm. Kasi after po ng surgery, sinabi nila na natanggal naman daw lahat ng visible, kaya so meron pa rin daw pong yung mga microscopic cell na hindi nakikita sa normal na mata, yung ganun po ba. So, yun po yung ano ko ngayon pa Jackson kasi kumbaga suportado naman ako ng asawa ko. Kumbaga kahit nangyari lahat ng to, hindi ko siya nakitaan ng pagbabago sa akin. Kumbaga kung gaano niya ako minahal noon, parang mas lalo niya ako minamahal ngayon. No, yun yung nagiging konsensya ko kasi feeling ko hindi ko deserve. Kasi sabi ko nga sa kanya, nag-sorry ako nung time na nawalaan na lahat. Kasi sabi ko, pasensya ka na, nadamay ko sa kapalaran na meron ako. Sabi ko, baka maling nagmadali tayo. Yung mga ganun, parang maraming mga what if. Parang kahit gusto kong gawin, gusto kong magkaanak kami, pero wala na akong kakayahan. Tapos, siguro ang naging trigger po nito, Papa Jackson, kasi yung kapatid ko, birthday kasi ng anak niya. Tapos yung mga kapatid ko, buhat-buhat nila, may mga family pictures. Nabuhat-buhat nila yung kanya-kanya nilang mga anak. Sabi ko, nagiging tanong ko sa Diyos, bakit hindi ako nabigyan ng pagkakataon? Kahit sana man lang isa, bago nangyari lahat ng to. Kahit anong gawin ko, parang wala na, hindi ko na kayang ibigay sa asawa ko. Sa ngayon, Papa Jackson, tinatry ko yung best ko para maging mabuting asawa na lang. Kasi sumasagi din minsan sa isip ko na hanggang kailan kaya ako magbubuhay. Gusto ko po umuwi sa Pilipinas. Kasi gusto ko makasama yung mga magulang ko. Ang mga kapatid ko. Kasi tagal ko na nandito. Kaso binigyan ako ulit kayo ng sitwasyon na kailangan ko mag-stay. Kasi yun na po, kahit na yung opera, kailangan pa rin daw ako i-monitor ng doktor. Kaya ang gusto ko itanong Papa Jackson,
kailangan ko ba talagang mag-stay dito? Kasi minsan iniisip ko baka kaya namang magpagamot sa Pilipinas. At least makita ko't makasama ko yung mga magulang ko. Kung ano bang mangyari sa akin. At least nabigyan mo na ako ng pagkakataon. Kasi sa tagal ko dito, Papa Jackson, yun yung gusto kong mangyari. Kahit sinasabi din ng asawa ko na magpagaling ka at uuwi na tayo. Pero pag iniisip ko, paano kaya yung pagpapagamot ko? Tapos lahat ng naririnig ko pa man din sa Pilipinas, parang naiisip ko, kaya ba namin? Hindi. Hindi. Huwag natin itanong yung mga bagay na alam mo yung sagot. You're not going to have here the care that you so need for yourself in the amount of money that it requires you para magpagamot dyan. Magagamot dito yan, pero kung napakayaman mo, that's just the reality. Huwag tayong maglokohan sa part na yan. Why did you want this? Itong kwentuhan na to. Papa Jackson, nalilito ako sa magiging desisyon ko. Alin doon? Na para bang sa ngayon naghahabol ako ng oras. Parang gusto ko makasama yung mga magulang ko, yun lang. Yung pamilya ko, ayoko dito. Kung ano man mangyari sa akin, dito lang matapos lahat. Sabi ng asawa ko sa akin, magbakasyon na lang daw kami. Kasi daw kahit pa paano, mawala yung pag-amis ko sa pamilya ko. Pero parang, kasi nung time na na-opera po ako, Papa Jackson, ito yun yung pinakamabigat na nangyari sa akin na kumbaga, minsan naisip ko sana nandito yung mama ko. Kasi kahit naman gusto nilang pumunta dito, hindi naman po pwede. Kaya lagi sa naipangako ko sa mga magulang ko. Kapag bumuti yung pakiramdam ko after ng opera ko, uuwi na ako. Kasi hindi ko din po alam na after yung naging opera na sinabi ng doktor sa akin na kailangan pang gawin yung ganito, na kailangan mag-check up ka. After 6 months, magkakaroon ka ng scan ulit para malaman kung may tumubo ba ulit or may, alam niyo po yun. Tapos sabi, after 1 year and then 2 years, so parang para sa akin, so kailangan mag-stay pa ako dito ng 2 taon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Papa Jackson. Kasi dito, hindi ko iniisip yung pagpapagamot. Maraming tumutulong sa akin dito. Kahit yung gobyerno po dito. Yung mga gamot nila, libre ko lang nakukuha. So, kumbaga yung pong gamot na nireseta sa akin ng doktor kasi nag-research din po ako. Medyo mahal din po dyan sa Pilipinas. So, kumbaga yung dala-dala ko, Papa Jackson, yung pangako ko sa parents ko. Okay. Niisip ko kasi, Papa Jackson, paano kung dito mangyari yung ayaw namin mangyari lahat? Hindi ko man lang sila nakasama.
What do you wanna ask me? Ano po ba sa tingin niyo, Papa Jackson, mag-stay ako dito? Na nandito lahat ng mas kailangan ko sa pagpapagamot ko. Uuwi ako kasi nandiyan yung pamilya ko. Sinasabi ko baka kaya naman sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang po, Papa Jackson, wala naman po akong malaking ipon. Kasi sa tagal kong nagtrabaho dito, yun na nga po, suportado ko po yung buong pamilya ko. Kumbaga, dito lang din po talaga ako nag-isa para sa sarili ko. Tapos ganito po yung nangyari. Wala ko ganun lang yun pag nag-asawa ko. Susunod na to, magkakaroon ka ng anak. Magkakaroon ka ng pamilya. Sabi ko, bakit sila? Bakit ang saya nila? Bakit kumpleto sila? Bakit ako ngayon nandito? Mag-isa lang ako. Tapos yung pinakagusto ko pang mangyari. Hindi na mangyayari. Natatakot din ako kasi sabi ko, mamaya hindi ko na sila makasama. Opo. Sige lang, nakikinig lang ako sa'yo. Tapos ganun pala yung Papa Jackson. Ewan ko kung ako ba yung may problema. Kung may nung time na, di ba noon, yung mga kapatid ko, magchat-chat lang sila pag may kailangan sila. Magamusta sila sa pag may kailangan. Ako baga, nakakasunod ng kamusta yung pangangailangan na nila. Tapos nung ako yung nangangailangan ng tulong dito, sabi ko bakit wala yung mga kapatid ko. Kahit man lang kamustahin nila ako nung nasa ospital. Sabi ko nga mahirap bang tumawag, mahirap bang mag-video call. Sa kabila na ginawa ko para sa kanila nung time na yun, gusto ko lang na maramdaman na may pamilya ako. Tapos nung nalaman nila na meron nga akong cancer, saka sila pag-message sa akin. Nagsabi nila, magpagaling ka. Pagaling ka, ate. Dito lang kami. Pero yung sinseridad, Papa Jackson, na hinahanap ko yung bang siguro gusto ko lang yung may video call nila ako. Kamustahin nila ako araw-araw. Kasi sa ngayon, wala nung nalaman kung meron akong cancer. Sabi gumigising ako ng umaga. Pagpasalamat ako sa Diyos. Pero at the same time, sabi ko, wala man lang ako ma-receive na message.
Akala siguro nila dahil natapos na yung opera, tapos na lahat. Kumbaga papadya ko sa yung mga magulang ko na lang. Gusto ko silang makasama. Ngayon nga po, Papa Jackson, hindi nila alam na bumalik ako sa trabaho. Kasi nung time na na-hospital po ako, natigil din po lahat ng sustento. Ngayon, kumbaga bumabawi pa lang po ako sa trabaho ko. Kaya, nasa sarili ko pa lang po yung sinasahod ko. Napagawa pa niya ako sa... Kumakain ako sa labas. Na-enjoy ko yung sarili ko pero... Nagigilty ako. Ngayon nakakapagtabi ako kahit pa paano. Kaya sabi ko, siguro yung cancer na na-diagnose sa akin. Sinasabi lang niya sa akin na unahin ko naman yung sarili ko. Ngayon kung may gusto ko kainin, may gusto ko bilhin para sa sarili ko, binibili ko kasi sabi ko baka bukas wala na ako. Alam mo ba? Yung itinatabi kong pera yun. Sabi ko, ito itatabi ko to. Para pag dumating ang oras na yun, hindi na sila mamumroblema. So, ako, ba't gano'n? Napaka-unfair naman. Feeling ko ngayon na ako nagsisimula ng buhay ko para sa akin. Pero bakit kailangan ganito yung mangyari? Hindi mo papadya ako po. Gusto ko pong bumalik. Alam, pinananalangin nga ako, sabi ko. Sana kahit pa paano dugtungan pa yung buhay ko. Alam, makabawi man lang ako. Sa lahat ng ginawa ng asawa ko para sa akin. Sobrang swerte ko sa asawa ko. Hindi ko siya nakitang napakot. Noon, nung time na nagsusubok pa lang kaming magkaanak. Maraming beses ko nung siya pinagtulakan para gusto ko nang makipaghiwalay kasi pinipilit ko naman. Pero bakit wala? Sabi ko, nagpa-pressure ako. Kasi sa akin yung problema. Pero hindi niyo po ako iniwan. Pinagmenas ko siya pinagtaboy. Hanggang sa nangyari nga po lahat ng to. Doon ko na-realize kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Sabi ko, sana matugtuhan pa yung buhay ko. Para yung asawa ko naman yung isipin ko. Asawa ko naman ako babawi. Kasi feeling ko lahat ng pagkukulat ng pamilya ko sa'yo pupuno. Sabi ko nga, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, siya
siya yung pinakamagandang nangyari. Kasi dumating siya sa buhay ko nung oras na kailangan ko na. Kasi siguro kung wala siya, mas lahat ng ito nangyari. Hindi ko alam kung makakaya ko kasi mag-isa po ako dito. Kung wala akong trabaho, hindi ko man lang naramdaman na sinasabi niyang kailangan mo magtrabaho. Lagi niyang sinasabi sa akin, magpagaling ka, magpalakas ka. Kahit pagod din po siya sa trabaho niya, lagi niya akong inaasikaso. Parang Papa Jackson, nakukonsensya ako. Kasi hindi ko man lang namigit ng anak yung asawa ko. Sabi ko nga sa kanya, paano kapag dumating yung time na uuwi na kami sa Pilipinas? Paano ko anong sabihin nila ng mga tao sa amin, lalo na sa kanya? Kasi ako siguro kaya ko pa pero sa kanya, lagi naman po yung sinasabi sa akin. Importante daw po, masaya kami kahit wala kaming anak. Nagagawa namin yung gusto namin. Pero feeling ko kasi Papa Jackson, nauubusan ako ng oras. Hindi ko alam kung bukas, anong mangyayari sa bukas. Kapag nga po natutulog yung asawa ko, tinitignan ko lang siya sa gabi na hindi niya alam. Kasi nitong mga nakaraan, ayaw niyang nakikita akong umiiyak. Sabi niya, makakasama daw sa akin. Kasi yun na nga po, nung nalaman ng pamilya ko na naka-recover na ako, yung mga kapatid ko, andyan naman po ulit yung humihingi sila ng mga kung ano-ano. Sa Jackson, Mhm. Ano yun? hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam. But I have some things to tell you. If you have if you have the space to listen, kasi parang marami kang gustong iiyak. Opo. Kaya po nagawa kong mag-message sa inyo ngayon kasi hindi ko po kasama yung asawa ko. Ayoko po makita na naman niya akong ganito. Ito sinasabi nila na naiintindihan nila yung nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Kasi feeling ko nung araw na nalaman ko may cancer ako, tumigil yung gusto ko. Ang dami kong gustong gawin sa buhay.
Sana papadyak sa mabigyan mo ko ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Pagkakataon na? Mabigyan mo po ako ng advice. Inaantay lang kita tumigil. Actually, may balak naman ako. Kaya lang, hinahayaan lang kita maglabas ng sama ng loob. Mm. Sobrang bigat kasi I know. tagal kong hindi ayoko makita ng asawa ko na naman ako. Kahit lang yung sinasabi na okay na kami. Kahit kaming dalawa lang. I know. Sabihan mo ako pagka medyo kumalma ka na. Ako naman, ha? Okay na po ako. Ang bilis naman. Di ka, ano ba yan? Sure ka? Ako. Okay. I'm going to talk to you. And I want you to listen to me. Nang hindi mo na tayo nagdadramahan. Okay? Ako. I know, mabigat ang pinagdadaanan mo. But there's a very slim chance that you're going to be able to digest what I'm going to tell you kung hindi ka makikinig sa akin. Ako. Alright. Ready ka? Ako. I want to start by saying, Sheka, they say that death is the best equalizer of all. Because in death, pantay-pantay tayo. And with that, I want you to understand this. That knowing that you are not going to live forever makes you appreciate your time left on earth more importantly and more profoundly. When the time comes that you get to realize, when the reason being is so tangible, now in your case may sakit ka, that you get to realize that your time on earth is finite. Na bilang ang oras mo sa mundo. You're going to look at life differently. Nag-iiba yung tingin mo sa buhay. You tend to give more importance to things that are really important. You tend to give more meanings to things that are not material. You tend to give more attention to things that will define your existence better, no? At least ako, yun ang pananaw ko pag alam mo na. Because all of us, our days are numbered, no? No one is escaping this world alive. The only way to get out of this is through death. Period. Plain and simple, bottom line. In your case, it's tangible. Kasi may sakit ka eh. So, medyo mas profound sa'yo, no? Yung meaning ng buhay. Nalulungkot lang ako, Sheka, that despite you knowing that your life and your time on earth is finite, no? That growing a lot older than most is uncertain to you. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano yung mga bagay na dapat mong pahalagahan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang paniwalain ng sarili mo that maybe you have to shift yung priorities mo sa buhay. Nalulungkot ako na naniniwala ka na hanggang ngayon ang tingin mo sa
mga taong nakaasa sa'yo, hindi naman kita masisi, na ang tingin ng mga taong nakaasa sa'yo ay hindi ka magiging mahalaga sa kanila pag wala kang pinapadalang pera. I think you have to shift, no? Kailangan mong i-shift completely yung paniniwala na yan. Kasi hindi na dapat sila yung priority mo eh. You decided to marry a guy that according to you stood by your side and promised you na tatabihan ka niya gaano man kahirap ang paglalakbay na ito para sa'yo. Pero pinapakinggan kita, you appreciate your husband, pero naramdaman kong parang kulang siya para punan yung dapat punan sa'yo given the situation na meron ka. Isa-isahin natin to ha. Yung mga tanong mo. Doon tayo sa logistical. Gusto ko pong umuwi ng Pilipinas para makasama ko yung mga kapatid ko at yung mga magulang ko. Maging totoo ka sa sarili mo. Alam mo na that's next to impossibility. Because alam mo na pag uwi ka ng Pilipinas, alam mo na may stage 3 cancer ka, tapos dyan, ang gamutan libre at dito, nga, alam mong madadali ang buhay mo. Tama? So, naintindihan kong iniiyakan mo ito. But you have to accept that. Kailangan mong tanggap, hindi lahat ng mga bagay sa buhay mo, kailangan mong iyakan na parang may choice ka. I get you. Nalulungkot ka, no? You want to spend time with your family, but given the chance that you have right now, there's not much of a choice. And there's time for everything. Alam mo, Sheka, there's time for you to be a sister to your siblings. There's time for you to be the breadwinner for your family. There's time for you, diba, to be the best daughter for your parents. But right now, it is time for you to just be a wife and just get better. That is what's expected of you and from you right now sa panahon na meron ka. Tigilan mo na yung idea na nakokonsensya ako, hindi ko sila napapadalhan. Ngayon lang ako nakakapag-ipon para sa sarili ko. Oh my God! Sheka, kahit nga wala kang sakit ngayon, dapat di ka na nagpapadala eh. Kahit wala kang pinagdadaan ng health problem ngayon, dapat matagal ka na tumigil magpadala. Because what they feel, kung nag-aalala man sila sa'yo o hindi, that's beyond your control eh. Kung feeling mo wala silang appreciation sa'yo at wala silang malasakit na kahit may sakit ka, patuloy nilang tinatanggap pag nagpapadala ka imbis na makarinig ka na, huwag ka nang padala. Gamitin mo sa papagamot mo. Kung feeling mo masakit sa yan, kasi nagpapadala ka pa rin. Call mo yan eh. Choice mo yan eh. So kahit wala kang karamdaman ngayon, you should have stopped a long time ago. You should have stopped a long time ago. You know, Sheka, this is a time for you to just be a wife and just to get better. I want to be honest with you. I am not your doctor. But you are not dying soon. Alam ko may sakit ka. But you're probably in the best care of your doctors in Qatar. You have plenty of time to enjoy life. Ayoko, alam mo, sasabihin ko sa ito hindi para insultuhin kita.
Because if you die tomorrow at ganito ka ngayon, mamamatay ka malungkot. You don't know if you're dying tomorrow or you're dying 10 years from now. I don't know if I'm dying tomorrow or I'm dying 10 years from now. And I know I will die. You know you will die. Alam na, di mamatay tayo lahat. But how do you want? Knowing that you are going to pass soon, all of us, paano mo i-spend yung buhay mo hanggang mawala ka sa mundong ito? And yours, ikaw, dapat mas intentional ka mag-enjoy sa buhay, ma-appreciate ang mundo. Because to you, mas tangible yung karamdaman mo. Hindi madaling gawin ang sinasabi ko. Hindi rin imposible. Alam mong tama ako dito. Uulitin ko sa'yo. Hindi madali itong sinasabi ko sa'yo, pero hindi rin imposible. I know that half of what you told me tonight, na-homesick ka. Yung part na yun, wala kang magagawa dyan. Tatanggapin mo yan. Because you do not have the care that you need in the Philippines, period. Tama mali? Opo. That's number 1. Number 2, come on, stop blaming yourself na hindi mo ibigyan anak yung asawa mo. Tigilan mo yung part na yan. Huwag ka muna umiyak. Mamaya tayo iyak. Magsasabay tayo dyan. Hindi mo ako maiintindihan pag iniyakan mo ako. I may not have the chance to talk to you again soon. Tigilan mo na sinisisi mo ang sarili mo na hindi mo bibigyan ng anak yung asawa. Bakit? Pinipilit ka ba niya? Because if you continue blaming yourself na hindi mo kayang bigyan ng anak yung asawa mo, na hindi ka naman niya pinipilit, di para mo siyang gini-guilt trip? Your husband categorically told you, kahit nga mamili ako between pag nagbuntis ka at saka ikaw, pipiliin kita. Sasamahan kita. Huwag ka mag-alala, okay ako kahit ikaw lang. Tapos ikaw pinipilit mo yung sarili mo na kawawa naman, hindi ko kaya I know that kahit nakakasama ng loob yan. But if you continue down that path, hindi lang ikaw nalulungkot, pati yung asawa mo. Kasi mararamdaman niya na baka mamaya nabiblame ka niya at bit-bit mo yon at makukonsensya siya. Is this making sense to you? I'm sorry kung baka sabihin niyo, Jackson, napaka-apathetic mo naman. No. I wanna make sense of the advice I'm going to give you bago tayo. Ay, alam ko malungkot tong problema mo. But you have to get better. Kahit emotionally. Nagkakaintindihan tayo. Alright, now. Number 3. And this is the most important part. Ready? Alam mo tong kwento mo? Umiikot sa pera to eh. I want you to stop enjoying what you're earning. Eat what you want. Basta pwede sa health mo. Buy things that you think you deserve. You're working hard. Mamasyal ka kung saan mo gustong pumunta pag day off mo. Diba? Make love with your husband hanggang lumawit ang dila nyo sa pagod. I mean, do everything. Stop for the life of me. Parang awa mo na. Sarili mo naman, ikaw naman. Stop being guilty for choosing what makes you happy for the life of me and for the life of you. Baka po pwede. Kaibigan mo ako. Sheka, I am not afraid. Hindi ako takot na sabihin sa'yo, yes, pwede kang mamatay, may sakit ka. Hindi ako takot sabihin sa'yo yan. Maybe I'm the only person who will tell you that. And there's a guy, may lalaki sa buhay mo who's willing to walk alongside you habang may panahon ka at bibigyan mo siya ng alaala na ikalulungkot niya pag nawala ka.
yan ang iiwanan mo sa kanya. After mo sabihin sa akin, ang bait-bait po, ang buti-buti ng asawa ko, yan ba ang iiwanan mo sa kanya? I know you're sick. I know that your sickness is an extraordinary yung sakit mo. I know that yung sakit na yan, at some point, it numbers your days. But you know what? You are still here. You are still with us. Pwede ka pang gumaling. You can still enjoy life. Uulitin ko yung sinabi ko sa'yo kanina sa umpisa. I want you to remember this. Knowing that your days is finite makes you appreciate life more importantly and more profoundly. Pag alam mo na pwede kang mamatay, dapat mas iba ang tingin mo sa buhay. It makes you look at life differently. Now, I know, Sheka, fresh pa ito. Kailan lang. So, naintindihan kita. I get, naintindihan kita, pinabayaan kita umiyak, pinabayaan kita maglitanya. I get that. Alam ko na at some point you feel bad. Tinanggalan ka ng body part, tama? Diba? Oh. Siyempre, parang feeling mo may kulang sa'yo. There's something in you that can no longer function. And that hinders you from giving your husband anak. Pag yan ang tinignan mo, maiiyak talaga ikaw. Malulungkot ka. But hey, you're still alive. You're still here. You can see, you can appreciate the scent of flowers, you can hear me, you can talk to your husband, you can still tell him thank you. I am not invalidating what you're going through right now. Sinasamantala ko lang, nakausap kita ngayon. So parang awa mo na. Number 1, okay, parang awa mo na. This is the time for you to be a wife and to get better. Number 2, stop blaming yourself. Kahit pa may matres ka ngayon, you cannot be everything to anybody. Number 3, enjoy what you're earning. Enjoy life. See the world. Look at places. Eat your favorite food. Basta pwede sa'yo, go. Tama po kayo, Papa Jackson. I know, I'm right. Siguro hindi ko talaga. I know. Hindi ko Alam kung tama ako at kailangan mo umuo sa akin. Hindi ako papahayag na matatapos ang usapan natin na hindi ka oo sa akin. O yung sinabi nyo na hindi ko alam yung priority ko. Kasi feeling ko nandun pa rin ako sa buhay ko noon kasama yung pamilya ko. Sheka. Po. Bago tayo magtapos, I want you to remember something from me.
Ready? Opo. This is a little bit off tangent sa mga taong sensitibo. Maybe a little bit morbid sa mga taong hindi sanay sa akin. Pero gusto ko marinig mo to. Gusto kong gawing brutal sa'yo to. Ready? Opo. Mamamatay tayo lahat. Ako, ikaw, lahat tayo. Lahat ng mga nanonood dito, we are all going to die. All of us. Your advantage is you're given the warning to do so. But it might happen. You're given that warning. Hindi ko alam kung mabuti yan o masama. I don't know that. Kung dapat ba alam natin o hindi natin alam. But you know na merong kakaramdaman that might actually end your life. But the fact that you have the chance to still enjoy your existence, kailangan mong i-grab yung opportunity na yan. Opo. Yun lang din po siguro yung na-realize ko nung nalaman ko yung sakit ko. Kasi sabi ko, ang tagal kong nabuhay para sa ibang tao. Tama. Sarili mo naman, no? Hirap po kasi talaga ako, Papa Jackson, humindi. Alam niyo po yun. Lalo na po kapag meron ako. Hindi naman po ako perfectong ate, kapatid o anak. Pero pag alam po meron ako, gusto ko meron din sila. Sayang yun, nakalimutan ko. Asawa na nga rin pala ako ngayon. Asan yung asawa mo ngayon? Hindi po kami magkasama. Kasi nasa accommodation po siya. Kailan ka magkikita? Sa Friday pa po. Kasi every Friday po ang day off namin. Okay. Mag-date kayo. Go somewhere. See places. Yun po yung ginagawa namin. Good. Ngayon po kasi, Papa Jackson, talagang kasi nga po hindi po alam ng pamilya ko na hindi po ba na-opera po ako 2 beses. Hindi po nila alam na bumalik na ako ng trabaho. Kaya po, yung sahod ko po talaga ngayon, sa akin lang po, sa amin lang. Okay na yan. Kaya Kaya mo pag may gusto kong bilhin, Yes, dapat. gusto kong kainin, Dapat. talagang ginagawa ko po. Kahit Tama. nga sabi, kahit kung hindi mo naman kailangan, wag mong bilhin. Pero pag nakita ko, gusto ko, sabi ko, bibilin ko to. Kasi gusto ko, alam ko mapapasaya ako nito. Kumbaga, piniprem ko po yung sarili ko sa mga material na bagay noon. Kasi lagi kong iniisip pa baka may dumating na problema, kailangan ng pera. Kailangan ng tulong ni ganito. Kailangan nila mama ng ganito. Kailangan may pera akong nakatabi para sa kanila. Kasi po talaga, Papa Jackson, may sarili din po akong pera bukod po sa pera naming mag-asawa. At yun po yung sinasabi ko na tinatabi ko. Para kung ano't mang mangyari sa akin, hindi na sila problema.
Okay na yan. Nasabi mo na yan kanina. Ayoko na marinig yun. Iirita lang ako. Yung mindset na yan, ate, iniiyakan mo yan tapos ulit-ulit mo pinapahirapan sarili mo. Tigilan mo na yung mindset na yan. Jackson, pwede ba akong tanong? Mhm. Kasi ito yung mabigat sa ngayon. Na, pwede ba unahin ko yung sarili ko? Nagiging masama na ba ako, kapatid? O anak, kapag inisip ko yung sarili ko ngayon. Sige, next question. Ayoko sagutin yan. Nagdrama na yan pag sinagot ko yan. Alam mo sagot yan. Ayoko magkunyari na kailangan ko sagutin yan. Kasi nagdadramahan tayo pag sinagot ko yan. Tigilan mo ako sa mga tanong na yan. Alam mo sagot yan. May sakit ka na. Tigilan mo na yung drama. Parang hindi na gaanong mabigat. Tanong mo, alam mo sagot dyan eh. Tama, mali. Alam mo sagot dyan. Maglolokohan tayo pag sinagot ko pa yan. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Ikaw naman, o ka nung oo sa lahat ng sinabi ko tapos hindi ka pala nakikinig. Naging malinaw ba ako sa'yo? Papa Jackson, Ha? wala akong unahin naman yung sarili ko. Kailangan kong magpakaasawa. Live your life for yourself. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Good. Masyado lang po ulo ko. Nag-iisip na baka may masabi. Tapos ganito na, may sakit na nga ako. Okay na, okay. Ayoko na marinig yan. Drama yan pag tinuloy natin. Thank you po, Papa Jackson, sa pagkakataon. Makausap po kita. Talagang naglakas loob ako mag-message sa'yo kasi mostly po kasi sa mga naririnig kong mga callers mo, love problem po. So parang hindi ko po may relate yung sarili ko. Thank you po, Papa Jackson. Okay, bago tayo magtapos, Shekana. For all we know, listen carefully, ha? For all we know, you might survive this. Or you're going to survive this. Okay? Opo. Alright.
it does not help na lagi kang umiiyak. Alam mo, mindset, sometimes, not sometimes, but most of the time, yung mindset natin, pag down ang ating mindset, lahat tayo magkakasakit. Totoo yan. Nakakababa ng immune system yan. Opo, sabi nga rin po ng doktor, Yes. iwasan daw pong ma-stress, Yes. isip. Mhm. So, tulungan mo sarili mo. Opo. Diba? Life has given you something so tangible for you to change your frame of mind. I hope that you start taking the cue from life itself. Mhm. Okay? Now, ano man ang puntahan nito, I want you to give me a call a year from now. We are going to talk. Mm. Okay? Understood? Sabi ko nga kahit isang taon pa. Ano yan? Sabi ko po, kahit isang taon, 2 taon pa sana. Ay, ito talaga si Sheka. Gagawin pa drama yung sinabi ko. Mahirap yan. I'm just asking you to give me an update after a year. For all you know, baka after a year, wala ka ng cancer. Opo. Hindi kita tinaningan. Yung mindset mo, babaguhin mo yan. Ate. Hindi nakakatulong sa yan. Mm. I will talk to you in a year's time, okay? Opo. Promise? Thank you po, Papa Jackson. Opo. Ano mensahe mo sa asawa mo? Walang mag-sorry. Kasi, alam mo naman na sinubukan ko lahat. Sana kung minsan, dinadaan ko sa biro. Na ayaw mong naririnig na sinabi ko sa'yo na kasali gusto mo magkaanak. Okay, ulit. Wala ko naintindihan. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Wala ko naintindihan. One more. Gusto ko lang mag-sorry. Kasi, Okay. yung, Alright. Okay, stop. Hindi ko talaga alam, ate, kung talaga naintindihan mo yung pinag-usapan natin. Ano? Instead of saying sorry, hindi ka naman niya sinisisi. Why don't you just say thank you instead of saying sorry? Let's do it again. baby, kahit alam ko naman na lagi mong naririnig na naikinig ako kay Papa Jackson. Kasi doon ko nililibang yung isip ko. Alam mo yan.
Pero gusto kong magpasalamat. Kahit nag-umpisa tayo na nagkaroon ako ng duda para sa sarili ko. Sabi ko, baka hindi rin tayo magtagal or what. Pero thank you. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi ikaw ang binigay niya sa akin. Lahat ng ginawa mo mula umpisa, nang nililigawan mo pa lang ako, hindi nagbago yun hanggang ngayon. Sabi mo nga, diba, hindi ka magbabago. Hindi mas lalo mo pa akong mamahalin. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa atin. Kasi hindi naman nila alam yung nangyari. Pero hirap nating dalawa. Paano mo kayo nalagaan sa ospital? Kahit galing ka sa trabaho, diretso ka agad sa ospital para masigurado mo okay ako. Kahit nakikita mo ako umiiyak, lagi mo sinasabi sa akin, huwag akong iiyak kasi makakasama sa akin. Thank you, baby, sa lahat. Sobrang proud ka pa rin sa akin kahit ganito yung nangyari. Kasi sabi mo, tapang ko nga eh. Kasi ginawa ko yung makakabuti para sa akin. Lagi mo sinasabi, huwag kitang isipin. Dapat isipin ko yung sarili ko. Yung makakabuti sa akin. Kaya na kailangan kong gumaling. Kasi may mga plano pa tayong gawin. Kahit hindi tayo nagkaanak. Sabi ko, enjoy natin yung pagkasama tayong dalawa. Nagpapasalamat ako kasi hindi mo ako sinukuan. Minsan pag pinipigyan mo ko ng bulaklak buwan-buwan, sabi mo, hindi ka magsasawa. Kasi alam mo, yun yung nagpapasaya sa akin. Kaya gusto ko magpangako sa'yo, baby. Ako, tutugtuhan pa ng Diyos yung buhay ko. Magiging mabuti asawa ko sa'yo. Magsasilbihan kita. Gaya ng ginagawa mo sa akin ng mga panahon kailangan ko. Tingin ko na rin yung lagi kong binibiro sa'yo. Sabi ko kailangan magkaanak ka sa iba kasi nagagalit ka. Lagi mo sinasabi sa akin, malaking kasalanan yun. Nagkaroon pa ako ng pagkakataon. Maraming pagkakataon na yung sa atin naman ang isipin ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Dumating na sa buhay ko nung pinakakailangan na kita. Kasi kung wala ka, baka hindi ko na kaya lahat.
sabi pa ni Mama, baka daw kung hindi natin ginusto magkaanak, hindi natin malalaman agad yung sakit ko. Kasi doon lang naman nag-umpisa lahat yun. Lagi, doon, puro lang ako trabaho. Kahit may nararamdaman na ako. Hindi ko iniinda kasi sabi ko, baka simpleng sakit lang yan. Mawawala din yan. Yun pala, meron na sinasabi katawan ko. Kaya baby, magpapagaling ako para sa atin. Para magawa pa natin yung mga plano natin. Sabi ko nga, yung honeymoon natin noon, yung unang beses ko, naging masaya na hindi ko kasama yung pamilya ko. Kasi tayo lang noon. Masaya tayo. Siyempre, ano ka ba? Honeymoon niya. Alam ka, maisama mo kami doon. Medyo nakakailang yun. Sheka ko. Honeymoon nyo tapos nandun kami, di ba? Anong gagawin namin doon? Kakatok kami doon. Kasi Papa Jackson. Sheka, tama na yan. 12 hours na kayo dyan, ha? Ganon. Ito naman. Naman. Hindi, pinapatawa lang kita. Sanayan ko po kasi pag umuwi ako, nagbabakasyon ako. Nag-outing po ako, kasama ko, pamilya ko. Wait, tama na yan. Okay na yan. Doon, balik na sa mensahe. Kaya, gagawin pa natin lahat yun. Marami pa tayo kakain ng restaurant. Ano na, marami kang kakainin, bawat isa? Ano yun? Kasi yun yung nagiging namin ngayon, Papa Jackson, na yung parang pag may gusto kaming kainan, masarap na restaurant dito. Kahit medyo pricey, sabi namin, for experience, kasi di ba, lagi ko nga sinasabi sa kanya, deserve natin to. Tapos pag may gusto ko bilhin para sa kanya, sasabihin niya, huwag na. Ikaw, baka may gusto ka, yung sa'yo na lang, yung lagi niya sinasabi. Kaya, sana baby, hayaan mo kong alagaan din kita. Unahin din kita. Pasensya ka lang kung minsan wala ako sa mood. Alam ko minsan, pag naiisip ko yung sakit ko, magbabalikan kita. Sorry. Mahal na mahal kita, baby. Sana huwag kang magbabago. Yun lang po, Papa Jackson. Hello po. What did you learn tonight? Na kailangan ko po isipin yung sarili ko na tapos na po ako sa pagiging ate. Sino may sabi niyan? Na dapat ko Sino may sabing tapos ka na sa pagiging ate? kasi Papa Jackson, gusto ko unahin yung sarili ko.
Hindi ko na sinabing tapos ka na sa pagiging ate. Ang sabi ko, may panahon ang lahat ng bagay. Ito yung panahon na magiging asawa ka muna at magpapagaling ka. Hindi ko sinabing huwag kang maging ate dahil hindi naman ibig sabihin na pag hindi ka na nagpapadala, hindi ka na ate. So ano ka, kuya, ganon. Kasi ganun yung naiisip ko, Papa Jackson. Wala nagsabi niyan. Alam mo yan ang problema sa'yo, napaka-negative thinker mo. Nagigets ko naman. Siyempre, mabigat ang kalooban mo dahil may karamdaman ka. Pero hindi nakakatulong yung ganyang mindset mo sa sarili mo. Making sense? Opo. Okay. Mhm. Sabi ko, Papa Jackson, tatawag ako ulit sa'yo after a year. Mhm. Ilalagay ko po yan sa reminder ko kasi sa ngayon, yung reminder ko nakakatuloy sa akin. Marami na ako nakakalimutan. Mhm. Salamat po, Papa Jackson. Huwag ka sanang mapapagod gawin yung ginagawa mo. Well, hindi pa tapos ang buhay. There's so much life in you. Opo. Huwag mong tratuhin to na para bang tapos na to. No. There's so much life in you. This is not the end of it. Yun nga rin, Papa Jackson, sabi ko, dati, parang mas okay pa yung mamatay ka ng may sakit kasi may time ka pa na makasama mo yung pamilya mo. O mamatay ka ng biglaan kasi yun, walang paalam, yung ganun. Tapos sabi ko, ngayong meron ako nitong sakit ko, parang ang pangit, parang bakit? Pero tama nga po. Mas nabigyan pa ako ng pagkakataon. Yun din siguro yung sinasabi ng buhay sa akin. Nagdadrama na naman ako. I'll talk to you in a year. Opo. Okay? Opo. Magme-message po ako ulit sa inyo. Yep. Thank you. I don't know, Sheka, kung anong napala mo sa akin tonight. Kung ang napala mo sa akin ay para umiyak ka lang at gumaan ang pakiramdam mo, I hope I served my purpose to you. If at any point in our conversation, I made you realize that there's so much life ahead of you, well, thank you very much. Bonus yan sa akin. I can only facilitate and accommodate na your pain tonight. Ano man ang sabihin ko sa iyo ngayong gabing ito, payuhan man kita ng pinakamatataling hagang salita dito. If you're not going to change your frame of mind, yung mindset mo, if you're not going to help yourself up to appreciate life, walang point. No. Ulitin ko sa iyo, ha? Knowing that your life or your time is finite, you should actually look at life more importantly and more profoundly. When you stop crying, you must
look at life differently. Now that it's tangible, no, napaka-tangible nung yung reminder sa'yo ng buhay. Walang gagawa niyan on your behalf. Ikaw lang yan. Am I making sense? Opo, Lahat Papa Jackson. tayo mamamatay. All of us. Mm. The difference between you and me, may warning sa'yo. Pero lahat tayo, we have, at the very least, enjoy the time we have left on this world. Mas lalo na sa'yo. Okay? Oh. I will talk to you after a year. Ako, Papa Jackson. May message po kita ulit. Sarap lang sa pakiramdam nung ganun na parang may nilulook forward ka in the future. Yes. Tigilan mo na yung, tigilan mo na yung ano goal. ha, yung kakasori sa asawa mo ha. Guilt trip mo siya eh. Hindi nakakatulong yan. Opo. Okay? Tigilan mo na yan. Opo. Sa Friday pa nagkita kayo, kagatin mo yung lambi ng tenga niya. Soft bite, sabihin mo. Thank you, Rob. Ganon. Okay? Bawal pa po. Bawal pa. Kagat, soft bite lang naman. Tapos pakagat mo din yung lambi mo ng tenga. Ng tenga, baka anong pakagat mo lambi eh, ha? Okay. Say hi to your husband. Opo. Maraming salamat. Thank you very Thank much, you po. Sheka. Thank you, Papa Jackson. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. God bless po. Bye.